So recap lang to ano. Sa hindi nakapanood ng video, i-explain ko lang in detail kung ano yung ginagawa ng rolling at saka expanding. So itong rolling and expanding, ito yung pinakasimpleng time series model. So sir, bakit pinag-aaralan natin pa rin yung yung moving averages? Lahat kasi ng model ng time series is nagmula sa simpleng concept ng averaging. So with respect sa ninuno ng time series, hindi nawawala yung discussion ng moving averages kapag nag-aaral ka ng ng time series analysis. So ang ginagawa lang ng moving averages, so ini-smooth lang niya yung line para mawala yung mga short-term fluctuation. In a way, nakikita mo kung yung data mo is tumataas o bumababa o kaya stable lang yung time series mo So nahihirapan siya Ito, mahihirapan yung moving averages para ma-predict mo yung longer trends at saka yung mga specific cycle. Kasi simpleng averaging nga lang eh. Mamaya, makikita nyo meron tayong tatlong component ng time series na yung susunod na mga model na gagamitin natin is ipa-factor in na natin halimbawa yung trend, yung seasonality, at saka yung cyclical pattern. Pag kasi moving averages, simpleng averaging lang. Medyo weak siya sa pagfo-forecast kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kasi simpleng averaging nga lang So ang ginagawa niya, pumipili lang tayo kung ilan yung windows. 'Di ba nag-laboratory tayo na experience niyo yung rolling. Yung rolling at saka yung MA o kaya yung moving averages, isa lang ibig sabihin. So pumipili tayo ng specific windows. So, ibig sabihin, kung meron akong dataset na, halimbawa, 1,000 data points, para ma-predict ko yung next day, kailangan ko ng 5 points. Ibig sabihin, kailangan ko ng historically 5, kung pinili nating windows ay 5 lang, kailangan ko ng 5 data points para ma-predict ko yung kasunod. Pag sinabi mong 7, kailangan ko yung 7 data points para ma-predict ko yung kasunod. Yun yung ibig sabihin ng window, Kaso, kapag nilalakihan mo yung halimbawa ginawa kong kailangan ko ng 30 days para ma-predict yung next. Kung mapapansin nyo, actually ito yung sagot dun sa number 11. Okay? Hindi nagiging precise kapag lumalaki yung window size mo. So, ano yung explanation doon? Kung ngayon umuulan, tapos ipipredict ko kinabukasan, confident ako ulan ulit. Kasi masyadong malapit yung data ko. Pero kung sinabi ko ngayon ay umuulan, next year kaya, the same day, uulan din kaya. Masyadong malayo na yung forecast horizon ko. So ito ang tatandaan nyo sa time series forecasting. Mas humahaba yung gusto mong alamin, mas nagiging inaccurate ka. Kung tatanungin ko si Maniago 5 years from now, anong magiging career mo? Diba ang hirap i-predict? Okay? Diba ang hirap i-predict nun? Pero kung sasabihin ko sa'yo anong gagawin mo kinabukasan, may idea ka na. Una-una, mag-mobile legends ka. Hindi nawawala yan sa daily routine mo. Sure yan. Tapos bukas, kung nagke-crave ka ngayon, alam mo na yung kakainin mo bukas. Halimbawa, ay kakain ako ng sisig. Pero kung sasabihin ko sa'yo, Maniago, 5 years from now, same day, anong lunch mo? So, yun yung ibig sabihin ng rule ng time series, Okay? So, sir, ay di ba wala pala yan sa pagpo-forecast ng ng mahaba yung forecasting horizon mo. Halimbawa, ang COVID cases ngayon ay, is 72 lang. Ilan yung magiging COVID cases niya, halimbawa, at the end of the year? Kung January 1 ngayon. Ang hirap niya i-predict. So, sir, ba't gumagawa pa tayo niyan? Para may idea lang tayo kung ano yung possible nangyari. Hindi man siya accurate, sinasabi ko sa inyo. Pero may certain idea ka kung ano yung pwedeng scenario. Okay? Ano naman ang weakness kapag nag-predict ka lang ng for the next 2 days? Kakaunti lang yung makikita mo. Accurate siya, pero kakaunti lang yung makikita mo. Sir, sa stock market, balik tayo sa stock market, kaya ba niyang i-predict ng long term? So, hindi. Usually, ang prediction lang niya is maximum na yung per month. 7 days, 21 days. Pero yung per month mo na yun is hindi na siya accurate pagdating sa stock market.
Ano? So sabi ko nga, kung napipredict ko, edi mayaman na ako. Ano? Kung kaya nating i-predict yung mangyayari, may idea tayo, lahat tayo mayaman na, hindi na natin kailangan pumasok dito. Okay? So, pero yung mga scientists, nag-e-effort pa rin sila para gumawa ng iba't ibang klaseng model, nagpapagalingan sila ng algorithm. Ano? Wala, kumbaga bragging rights na lang nila na itong model na to, maganda tong pang-predict. Itong model na to is hindi. So, ganun. So, ang ruling natin, tatandaan, habang humahaba yung gusto mong i-predict, yung accuracy mo is bumababa. Mas malapit, one day lang yung gusto mong prediction, ang accuracy mo is mas mataas. So, saan tayo lulugar? Sa aspeto ng buhay, lulugar lang tayo sa gitna. Ano? Pangit din ang sobrang mag-aral, pangit naman ang hindi nag-aaral. Di ba? So, gigitna ka lang, hahanapin mo yung sabi nga ng kasabihan, be mean. Hindi yung magiging masama, ibig sabihin ng mean, sa gitna lang, average ka lang. Okay, pangit ang puro aral. So, kailangan meron ka rin, may mga hobbies ka rin, nagre-relax ka rin. Okay? Pangit yun. So, gigitna ka lang lagi. So, key points. Ito yung sinasabi ko, nagko-compute tayo ng average based sa look back natin. I will look back 8 days to predict today. So, look back, window. So, ano pang meron? So, kung naglo-look back ka, ano yung mechanism ng moving averages? Nagkakameron ako ng overlap. Mamaya, explain ko kung ano yung overlap. Kasi nagro-roll siya. I-average ko yung 7 days, then ang overlap ko yung next prediction. Kasi kakailanganin ko yung last prediction para ma-predict ulit yung kasunod. So, meron lang siyang overlapping. So, nire-recalculate natin. So, saan sa ginagamit? Halimbawa, sa stock pricing, pero sabi ko nga, ito yung pinaka-weak. So, sa trend analysis, usually sa mga IoT sensor, so sa forecast, economic sales and etc. So, yan yung equation. Hindi ko na isasama sa exam, pero yan yung ano yung SMA? Simple Moving Averages. O kaya rolling averages, yun yung ibig sabihin. So, where X sub time minus I. May minus I, mamaya explain ko yung minus I. Tapos, pwede ka lang mag-average kung yung window mo is mas malaki dun sa available mong data. So, halimbawa, ang data may 3 lang. Ang window size mo is 7. Posible hindi. 3 lang yung data mo, Pero gusto kong mag-look back ng 7 times. So, hindi pwede. Yun yung ibig sabihin ng T is greater than or equal to N. Okay, yan yung formula niya. Averaging lang ng specific window. Okay, meron naman siyang kapatid. May kapatid yung yung moving averages. Expanding. Pero ang expanding naman is ang term natin is progressive. Ibig sabihin, gagamitin ko lahat ng data from the start up to finish. Para makita mo yung movement nung halimbawa gagamitin natin dito yung stock price. Gaano nakalaki yung tinalon halimbawa nung stock price nung Starbucks mula nang nag-umpisa siya up to kung saan tayong may available na data. Okay, minsan tinitingnan din yung expanding kapag nag-i-invest ka. Usually ginagamit to sa investing. Although hindi tayo business related, pero someday kung magiging negosyante siguro sa inyo yung iba, kung gusto niyang i-analyze yung trend, so pwede niyo siyang gamitin. Okay? So, accumulation lang from the beginning up to the end. Ila ibig sabihin. Okay? So, ano yung key benefits niya? Lahat ng data is ginagamit niya. Lahat ng key observation. Ang kaya lang gawin ng expanding is yung long-term trend. Pwede kong ipakita sa inyo yung long-term trend. So, ang ginagawa lang niya is cumulative performance. Ina-average niya from the start up to the finish. Okay? So, comparison, kapag moving averages, so fix lang yung ating yung sliding window. Okay, data usage. So, recent points, yung isa, lahat ng observation. Edge effects, ano ibig sabihin nun, hindi niya kino-compute mula umpisa. As opposed dun sa expanding window. So, sample, 7-day moving averages,
Tapos yung expanding, cumulative averages from day 1 to day 360 for example. So, yun yung ibig sabihin. So, magkapatid lang sila. So, syempre, na-experience nyo ito sa lab, pero ide-demo ko pa rin. For the interest ng lahat. So, yun pa rin yung, yung dataset natin. So, stock price pa rin tayo. Sige, mag-import lang. Tapos, ide-demo ko sa inyo paano siya kino-compute in detail. Kasi sa exam, sabi ko nga, kailangan nyo magdala ng calculator. Pakukompute ko sa inyo siya. Kung ano ang moving averages, halimbawa at step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Pero multiple choice pa rin siya. Okay? Ang tagal mag-import, may internet ba ako? Grabe, puro hura na lang. Wait lang, check ko lang kung may internet ako. Talagang matagal ako. Umulan kasi. Okay, fearful kapag umuulan kasi humihina yung internet. So anyway, okay lang naman hindi ko siya i-run. So familiar naman tayo dun sa Starbucks Ito kasi ang pinakamadaling dataset stock price in terms ng time series. Napakadaming dataset in terms ng time series regarding stock price. Kung nag-i-invest kayo sa cryptocurrency, available din yung time series data ng Bitcoin mula 2013 up to now. So para makita nyo kung worth pa ba mag-invest sa Bitcoin for the next years or na siya. Hindi na siya ganun ka popular. Downloadable naman yung mga data na yun. Okay, so walang dyan. Okay? So, hindi ba kayo nagtataka bakit diretso tayo ng plot? Wherein ang itinuro ko sa inyo is ganito. Okay? So, kahit hindi ka mag-declare ng matplotlib, so i-highlight ko lang itong to. Since ang gagawin lang naman natin ay line graph wala naman tayong gagawin dito kundi line graph lang to represent time series. So, kahit wala kang matplotlib, pwede mong idiretso na gumawa ka ng line graph gamit lang yung existing data frame natin. Anong nasasacrifice mo kapag gumagamit ka ng diretso plot? Ang nasasacrifice mo is customization. Hindi ako pwedeng mag-decide dito na yung line ko is kulay pink, kulay blue, kulay red. Sa ganitong way mo lang mako-customize yung graph. Pero, kung mabilisang plotting lang yung hanap mo, gagamitin ko na lang yung plot. Nakadikit na lang ako dun sa data frame. Okay, so same din naman Pag gagamit ka ng halimbawa is fixed size, so same din, gagamit din ako ng specifically fixed size. Okay, naiiba lang. Yung title ko, instead na plt.title, nando na mismo, bawa title X. Instead na plty label, kung natatandaan nyo, pwede akong gumawa ng plty label, y label na lang diretso dun. Okay? Hindi ko kayo pagbabawalan na gumamit nito. Pero kung gusto mong mabilis ang plot, dediretso na ako. Kukuha lang ako ng sample na data frame, which is yung DF close, then diretso ipa-plot ko na lang. Okay? Mapa ganito o mapa ganito is tama. Okay? Hindi ako nagdi-discriminate. Kung gusto mo ganito lang, okay. Kung gusto mo ganito, bahala ka. Okay? So, ito yung magiging graph natin. So, kung titingnan mo yung graph ng Starbucks, ito lang kasi yung data na nakuha ko. So, ito yung stock price niya. Stock price ng Starbucks. Kung titingnan mo yung general trend niya, pwede mo bang sabihin tumataas yung stock price niya? Kung ito lang yung data mo, halimbawa, balik tayo sa 2015 at saka sa 2019. Okay? So, kung confident ka, during that time, at ikaw ay investor, natataas yung stock price ng Starbucks, mag-i-invest na ako. Okay? Alam nyo ba kung magkano na ang stock price ng Starbucks ngayon? Around $113. Okay? So, halos na doble na halos yung presyo niya. Okay? Imagine, bumili ako ng 1 milyong stock ng Starbucks at 1 peso.
Then at ano na, at 2025, 113 pesos na siya. So 1 million against 113 million is a lot. Pwede ka na mag-retire. Okay? Kaya nga yung Bitcoin, yung mga bumili ng Bitcoin during 2013, binili lang nila ng 5,000 pesos isang Bitcoin. Ang Bitcoin ngayon, pumapatak na siya ng 5.7 million. So, ganun. Ganun nagwo-work kung papaano yung pera mo is lalago. It's either i-invest mo siya sa stock market, which is safe in some way, o kaya pag masyado kang adventurous, o kaya is risk taker ka, i-invest ko siya sa crypto. Alin sir ang mas dangerous? Mas dangerous ang crypto. Sa totoo lang. Pwede kasi kinabukasan, yung pera mo is ma-wipe out na. Wherein kapag stock market, mawa-wipe out din siya, pero matagal. Makakapag-react ka pa. Sa Bitcoin kasi hindi. Ano? Kasi once may mag-pull out dyan, halimbawa ng 500 million, binenta niya. Ang laking epekto, bababa agad yung value. Okay? So, ang investment, tuturuan ko din kayo, sabi ko nga, mag-invest kayo kapag kaya nyo mawala yung pera na yun. Ba, 50K, willing akong mawala yan. Okay? Huwag kayong mag-i-invest ng savings nyo na, ay ba, ang pera mo na lang sa bangko is 100K, withdrawin ko siya lahat. Ilalagay ko siya sa crypto. Sabay dasal na lang. So, hindi ganon. Ano? So, bibigyan mo yung sarili mo ng allowance na hindi ka masasaktan. Kahit mawala yung pera na yun. Okay? So, halimbawa, yung educational plan ng anak ko, kinash out ko, mag-i-invest lang ako dito. So, hindi ko afford mawala halimbawa educational ng plan ng anak ko. So, ibig sabihin, hindi ko siya dapat galawin. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, next. Medyo mabagal ang internet, pero sige, iraran ko na lang. Okay? So, sample. So, meron tayo halimbawa ditong rolling window na 5. So, ito yung ibig sabihin ko, kapag sinabi mong DF close, yung closing price lang ang inaano natin, tina-time series. Tapos, kailangan ko ng 5 windows para ma-average ko yung kasunod. So, kung titingnan mo yung data, ito lang ibig sabihin yan. Kailangan ko ng 5 windows. 1, 2, 3, 4. Siyempre kasama ito. Ika-5th. Okay, gets? Kung ano yung data ko dito before, i-average ko lang, kasama yung kung anong data ditong nakalagay. So, balik lang muna ako dun sa umpisa. So, kung ito ay aking gagawing averaging, kailangan ko to 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, yung magiging result ko, yun yung una kong first step. Nagigets? Okay, padaliin natin. Same data. Same data, para makita nyo. Kasi ipapa-exam ko talaga to. Wait lang. Meron akong sample dyan ng nasa Excel. So, itong rolling and expanding. So, tingnan natin dito sa site. Yan. So, simpleng rolling and expanding. So, same data. So, gawin ko siyang side by side para malinaw lang. So, siguro itong window 5. So, tingnan na lang natin. Marunong pa naman kayong gumamit ng Excel, Very good. Ayan. Ay, nawala. Wait. So, gawin natin side by side. So, ito pa rin, So, same data, 38, 38, 37, 37, 36, 37, then meron tayong 38. So, ang gagawin natin, i-average ko na to, yun yung magiging result. First step, gets? I-average ko to, yun yung magiging result. Ano sir yung kasunod na i-average ko? So, from here, 1, 2, 3, 4, 5. So, yun naman yung magiging result. So, kung titingnan mo yung formula,
So kung titingnan mo lang yung formula, i-average natin yung D3 hanggang D7. 5 rolling window, ano? So pag na-average ko na yan, ang next step is i-average ko naman ito. Kaya sinasabi niyang rolling averages, nag-roll lang siya hanggang sa matapos. Nasaan sir yung tinatawag na overlapping? Ito yung point na nag-overlap na tayo kasi in-average ko pa rin to. Okay? So kung titingnan mo yung trend, ito yung first, tapos ito yung second, tapos ito yung third. 555. Parang sardines. Okay? Sa madalit salita, pag ang window mo is ito lang, window mo ito lang, ay di ito munang dalawa. Ano? A3 at saka A4. Tapos, yung kasunod niya is ito. Kung titingnan nyo, ito ay A4 at saka A5. So, ganyan ano. Pag sa exam, pinakukuha ko yung windows. So, kailangan nyo mag-average sa calculator. Halimbawa, ano ang average niya, halimbawa, at step 3. Dito, isasagot mo at window 5. At yan isasagot mo, pili ka, hanap ka sa choices ng 37.60. At least. Okay? So, ulitin ko lang ulit. Average mo to, ito yung sagot. Average mo to, iyan yung sagot. Tapos, average mo to, yan yung sagot. Kung meron kang 1,000 data points, hayaan mo na yung formula mag-calculate para sa'yo. Okay, swerte kayo. Nung college kami, sa stat namin, nagaganito rin kami. Ginagawa namin yun, mano-mano. Sa time series analysis namin, isang number, dalawang number, sasagutan namin siya 3 oras. Gusto nyo ganon? So, malinaw ba kung ano yung sinasabing window overlapping tsaka rolling average? So, malinaw. Sana malinaw ano. So, hindi ko na lang isa-save. So, pag na-solve mo na yan, edi meron kang ganitong value. So, kung titingnan mo yung rolling mean natin, at 5, medyo accurate pa siya. Kung i-compare mo siya dun sa existing, yung actual natin is yung blue. Diba ang actual natin is yung blue? Ito yung sinasabi ko. Ano? Kung gagamit ka ng forecasting, ang gamit mo lang is, anong tawag dito? Moving averages o kaya rolling averages. Madali siya, accurate pa siya. 5 days from now, yung prediction ko na magiging stock price niya is halos malapit dun sa katotohanan. Pero once nag-decide ka na gusto ko i-predict mo yung price niya 30 days ahead. So malamang yung graph ko is ganito yung magiging itsura. Malayong malayo dun sa katotohanan. So ibig sabihin, hindi ko siya pwedeng gamitin na mag-forecast ako ng 30 days kung ano magiging price ng Starbucks na na price. So remember, mas lumalaki yung horizon, mas nagiging inaccurate. Pag ginawa mo tong 1 day lang, halos nag-o-overlap na yung line. Kasi kung 38 ang price today, halimbawa 38.15, ang prediction niya next day, halimbawa 38. Sabihin ko ng 26, okay lang sa akin yan. Pero maliit yung kikitain mo. Okay? Kung halimbawa, nag-predict ka within 30 days, usually, ang prediction niya is mas mababa doon sa actual value. Kasi nag-a-averaging tayo. Sir, may mga model ba na accurate? Yes. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga model na accurate. Sir, bakit hindi ulit nagiging accurate yan? Hindi natin tinitingnan yung time series component. Ano ba yung trend? Pataas ba o pababa? May seasonality ba? Umuulit ba yung pattern? May cyclical pattern ba siya? Long-term fluctuation? Hindi kasi natin ina-account yung tatlo. Kaya yung model natin, hindi siya nagiging accurate. Okay, yun na ibig ko sabihin. So, kung titingnan pa natin, kung ipa-plot mo sila, side by side, sir, anong nangyari dyan? Meron akong rolling window na 30, gumawa lang ako ng column na close na 30-day mean. Nag-add lang ako ng column, familiar naman kayo dyan, para ma-graph ko siya ng sabayan. 2 data frame, ipa-plot ko agad, side by side. Ito yung 30 days. Ito yung sinasabi ko, Kung gagamitin mo tong model pang predict, laging ang sasabihin niya sa'yo, yung stock price ng Starbucks is mas mababa dun sa actual. Wherein hindi naman. Lugi ka.
Okay? Kaya hindi siya maganda na gamiting model. Lagi siyang halimbawa, at some point, ito yung actual na price, pero ito yung bibilin mo. Tuwang-tuwa ka pa kasi mabibili mo siya ng maliit. Pero in actual, hindi naman pala. Okay? So, yun yung ibig sabihin. At 30 days, pag ginawa mo pa yung 60 days, halos na yan. Mag straight line. Okay? Yun yung sinasabi ko. Okay? Yan yung ibig sabihin ng simple moving averages. Plus, ito ang weakness niya. Para sa akin, ito yung weakness. Kung 30 days ka, pansinin niyo itong part na to. Anong napapansin niyo dyan? Wala na. Meron akong information na sinacrifice para ma-predict lang yung kasunod. Sa mga susunod na model, hindi natin kailangan mag-sacrifice ng information. Isasama natin end-to-end. Kaya siya magiging accurate. Okay? Ito rin, ulitin ko nagsasacrifice tayo ng 30 days na information para ma-predict yung kasunod. Biro mo, 30 days na agad yung sinasacrifice mo. Okay? Halimbawa, 60 days isasacrifice ko para ma-predict ko lang yung kasunod. So, hindi siya magandang gamitin. Pero gagamitin pa rin natin. Okay, expanding. Yung expanding, ganito naman. So, kung titingnan ulit natin yung Excel, so, paano nangyayari ang expanding? So, ganito lang yan. So, tingnan ko lang ulit yung data natin. So, side by side. Ayan. So, ito yung sample niya, So, tingin. Ito yung 38, 37, 36, 37, 38. I-average mo lang yan. Gets? Ito yung 37.72. I-average mo lang, first 5. Kasunod, i-average mo naman, kasama na yung next. Same. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 37, 64. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37.60. Something. So, ganyan ganyan gumawa ng expanding. Ibig sabihin, gusto kong malaman yung average niya from the start up to the end. Okay? So, anong ine-expect mong graph dyan? So, ganito yung ine-expect mo ng graph. So, ganyan yung natin. Ang period ko dito is 30 days, Ganito yung magiging itsura niya. So, kung i-zoom ko sa inyo to, isa-save ko, ganito yung magiging itsura. Okay? So, anong interpretation natin dito? Kung i-interpret ko siya. Kung ito yung ginamit mong model, pwede mong sabihin magiging stable siya for the next period. Kasi kung titingnan mo yung graph natin, tumataas, tapos at the same time, nagiging stable. Kung aakyat yan, is pa-konti-konti na lang. Kung yun yung prediction mo, Nagsimula tayo ng 38, halimbawa ito ay 60, kung 60 yung price, so pwede kong sabihin, ay hindi na siya tataas. Kasi based dun sa expanding window ko, halos nagiging stable na siya sa ibabaw. Pero hindi ganyan yung nangyari sa totoo. Tumaas pa siya lalo. Okay? Kaya yun nga ibig ko sabihin, ang hirap i-predict ng future. Okay? Hindi mo alam kung sino magiging asawa mo someday. Hindi mo alam kung ilan magiging anak mo someday. Okay? Posible yan. Okay? So, mahirap. Kahit numerical value siya, mahirap. Kung ang interpretation mo dito, nung time na yan, is hindi na ako mag-i-invest kasi mag-i-stabilize yung presyo. You are wrong. Kasi in actuality, ganito yung nangyari. Tumaas pa ulit siya. 113 siya ngayon, 111. Okay? Kaya hindi mo rin siya pwedeng gamitin. So, pwede mo siyang gamitin, pero kailangan mo ng research. I-research mo kung ano yung nangyayari sa loob ng Starbucks. Okay? Yayaman talaga ang Starbucks. Sa mahal kasi ng kape. Magpapalpitate ka sa mahal. Hindi sa sarap. Ang mahal. May kape sila na 350 something. Tinry ko. For for social climbing purposes. Kasi pag nasa Starbucks ka daw, medyo may kaya ka, diba? Imamay day mo lang siya.
na nasa Starbucks. Actually, 2 beses pala ako nakakapunta ng Starbucks. Yung maganda sa Tagaytay, at saka yung malapit sa NU, sa Calamba. Doon pa lang. Sa Lucena, hindi. Sa Lucena, hindi. Wala kasing maupuan. Doon na kasi nag-o-office. Nino, order lang ng isang maliit na kape. 6 hours na siya doon. Wag ganun, wag ganun. Okay? So, question, rolling, tsaka expanding. Okay? So, next. Time series, graph customization. Mag-graph lang ulit tayo. So, hopefully may internet na ako. Pag wala, edi sorry. Wala akong internet, maulan. Anyway, stop ko na lang. Wala akong internet eh. So, same data set pa rin. Wala akong internet talaga, sorry guys. Baka naman pwede akong kumonect sa faculty. Wait lang. So, ipakita sa inyo to eh. O kaya sa PisoNet. Di bale, okay lang. So, ganito lang. So, magko-customize tayo ng date sa ilalim. Ang kino-customize lang natin dito is yung date sa ilalim. Okay? Kasi nga time series tayo eh. So, the way, ang gagawin natin, sayang, di ko mai-demo. I-assign na lang natin sa axis. Kasi the way na ma-edit mo yung axis natin sa ilalim, is gagamit ako ng i-assign ko siya sa variable na isa. Okay? So, sir, ano yung ibig sabihin ng tight false? Ganito lang. Na-demo ko to last time dun sa GE. Pero ganito lang. Pag ito naging true, sample lang ah. So, pag ito naging true, ito lang naman yung ibig ko sabihin. I-demo ko na lang, isusulat ko na lang. So, pag ginawa mo siyang true, yung line mo is end-to-end. Wala tayong allowance dito na space. Auto-type. Okay? So, ibig sabihin, kapag siya ay naka-true, itong line na to is babangga lang siya dito sa side na to. Yan ang ibig sabihin nun. Meron kasing mga tao na mas komportable sila na yung graph nila is bumabangga end-to-end. Sir, anong preference mo? Mas prefer ko to. Yung merong specific space on both sides. Okay? So, depende. Preference nyo lang naman yan eh. Kung gusto nyo end-to-end, okay lang. Kung ayaw nyo naman, okay din lang. So, hindi ko lang ma-demo. Okay? So, next. So, pwede ka ding, hindi ko na kailangan ituro to sa inyo, Since date yan, pwede din ako mag-splice. Malinaw yan, Big sabihin, from 2016 onwards lang yung kailangan ko. Big sabihin yan, i-highlight ko lang yung data ko from 2016 onwards. Splicing lang, pero date yung component natin. Malinaw, walang question dyan. So next, pwedeng samahan mo ng month. Bawa, 2016, 05 onwards. Okay? 2016, 05 onwards, May. So, yun lang yung kakailanganan natin na date. Ang tingnan nyo lang is yung ilalim, So, ibig sabihin, yun lang yung, yung tinitingnan ko. 2016 onwards. So, malinaw. So, pwede tayong mag-filter din specific ng range. So, sample. January 1, 2018 to September 9. September 1 pala, 2018. Okay? So, nag-i-splice lang tayo ng date. So, gumagamit lang ako ng specific range. Kasi from time to time, kapag nagmo-model na tayo, kailangan mo kasing i-highlight yung specific date para mas makita mo yung graph. Okay? Question mo na, wala? Splicing lang siya. Pwedeng ganito, alternative. Gagamit ka ng X-limit. X-limit. Kung ayaw mo ng ganong style,
isama mo siya sa plot, gumamit ka ng X limit. So same din. From January 1, 2018 to September 1, 2018. Ibig sabihin 9 months. 9 months yung kinukuha natin. Okay? So 9 months. So question, wala? Kung gusto nyong ganitong approach, pakigalaw naman. Nagagalaw. Wala eh. Wala. Hindi kasi nga yung port niya is sa inaraw-araw ang daming nagsasaksak. Gamit na gamit. Yan yung ibig sabihin. Lalayo nga ako, baka nasasagi ko lang yung sasagi ko. So question, pwedeng ganito. Kunin mo siya as splicing. Pwedeng kunin mo siya as limit. Okay? So depende kung anong gusto nyong approach. Sir, ano mas prefer mo? Mas prefer ko to. Kasi nakasanayan ko na to eh. Okay? Ang nililimit lang natin dito is yung x-axis which is date. Okay? So pwede ding y limit. Gusto mo ang limit mo is 0 to 100. Okay? Tapos yung line style, kung ilang klaseng plot ka meron kang broken line. So sabi ko nga, ang nawawala sa iyo is yung customization. So lahat ng line mo sa plot na to is broken line. Kung gusto mo talagang purely customizable yung time series graph mo, bumalik ka sa PLT. Hindi ko kayo pinagbabawalan gumamit ng PLT. Okay? So, pwedeng may Y limit. So, ibig sabihin, Y limit, 0 to 100. Ito yung 100, tapos yun yung 0. May limit ka sa X, 2017, isang taon. So, from January 1 hanggang katapusan. Okay? So, ito naman ay wala, ganun din. May limit din siya sa Y at saka sa X. So, walang ibig sabihin dyan. Ito, dito natin pwedeng i-customize kung ano yung magiging itsura ng ilalim ng time series. Kasi ang laboratory natin next week, makikita nyo maraming graph, gagayahin nyo yung customization na ginawa ko sa ilalim. Okay? So for example, meron akong axis, dinefine ko siya, 2015 to March, may limit ako na 0-100. Ang gusto kong mag-appear sa ilalim is lahat sila is mag-uumpisa lagi sa Monday. Pwede mo nang i-customize kung saan ka mag-uumpisang day. So sample, kailangan mo yung yun lang. Okay? So wait lang. Ako na mismo mag-a-adjust. Okay? So pwede mo na itong i-customize based dun sa kung sa liking mo ba. So pag sinabing by weekday, ibig sabihin, by the way, nag-define tayo dito ng dates. Kasi date component yung nandun sa ilalim. So, gagamit ako ng weekday locator. Ang parameter niya is sample is by weekday equals to 0. Ang weekday equals to 0, ang equivalent niya is Monday. From 0 to 6, basta 0 yung Monday. Malamang yung 6 is Sunday. So, remember, pwede ka ding mag-define ng interval. By default, ang interval mo is 1. So, pag nagbigay ka ng interval, pwedeng sabihin mong every 2 days. Yung magiging mo dito sa ilalim. So, kung titingnan natin, kung ito'y ginawa kong 0, mag-uumpisa ako sa 5 kasi yan yung na-detect niya na Monday. Kung gagawin ko siyang 1, magiging 6. Okay? Halimbawa, ginawa ko tong 1. By weekday 1, ibig sabihin, mag-uumpisa na ako ngayon sa Tuesday. So, pag ginawa kong interval, for example, naglagay ako halimbawa ng interval. Sige, balik ko yung by week. Sayang, di ko maide-demo, For example, naglagay ako ng interval equals to 2. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin niya, mag-umpisa ako ng Monday, tapos ang kasunod ko is Wednesday. Okay? Every 2 days. Hindi ko lang maide-demo, pero yan yung ibig sabihin yan. So, meron akong parameter. Luwag na, gamit na eh. Gamit na. Gamit na, di ba? Grabe naman. Gamit na nga kasi.
Kaya maluwag. Di ba? Okay? So, pwedeng weekday. So, locator tayo, no? Weekday locator. Then, pwede ka din gumamit ng month locator. Ito, sample ito, ano? So, gagamit ako ng by month. Ano yung ibig sabihin ng by month? Ito ay February. Tapos March, kasunod ay April. Pero, yung X-Tix ko is every 15 days lang. So, yun lang ibig sabihin yan. So, kung titingnan mo yung nasa ilalim, ayan, no? Ano? So, yan lang ibig sabihin yan. By month, February, April. Tapos, yung specifically na itong point na to, is yan ay pumapatak ng 15 days. So, ibig sabihin, ito ay 15, ito ay 30. Except for February. Okay? Ito ay 15, ito ay 30. 15, 30, 15, 30. Na merong interval ng 2 buwan. Kasi sabi mo dito, ang i-display mo lang is yung February at saka yung April. So, pwede nating i-customize siya. Okay? By month, by day, tapos pwede ding interval. Gusto mo ng every 5 months lang? Gusto mo ng every 3 months? So, lagyan mo lang ng interval. So, yun yung ibig sabihin. Yung interval, ilalagay mo siya, mas maganda siguro kung tatanggalin mo to. Tapos i-replace mo lang ng interval. Pwedeng isama yung interval tapos by month day. Halimbawa, every 4 months, pero pumapatak tayo is 7th day of the month. Parang ganun. So, pwedeng ganyan. Okay? So, yun yung ginagawa natin sa ilalim. Okay? Nagko-customize lang tayo ng date. So, pwede ding by year. So, ano yung ibig sabihin ng base? Interval between years. Ang ibig ko sabihin lang dito is, bigyan mo ako every year ng 4th of July, Independence Day ng United States. Gusto mong makita anong nangyayari sa data kapag 4th of July? Marami bang bumibili sa grocery kasi holiday o walang bumibili? Magbebenta ako ng fireworks sa 4th of July. Kasi yung mga Americans, kapag nagpa-party sila ng 4th of July, doon sila nagpa-fireworks. Independence Day ng US. Okay? So, base month, kapag sinabi mong base month mo isa halimbawa ay 2, by the way, pinilter natin siya ng 3 years lang. Yun yung ibig sabihin yan. Every 3 years, bigyan mo ako ng, I think 4 years yan. 15, 16, 17, 18. So, 4 years. Bigyan mo ako ng 4th of July. So, ibig sabihin, itong nandito sa ilalim, sinisigurado ko to na ito ay July 4, 2015. Itong point na to is July 4, 2016, and so on. So, mas nako-customize mo siya. Sigurado ako na yan ay 4th of July. Kung interesado ka sa ganong data. Sa Pilipinas, halimbawa, Independence Day, Valentine's Day, gusto niyang matuto. Dan, pusa mo. Okay, question? So, meron tayong locator, year locator. Gusto niya matuto structural. Year, month, tapos ay meron tayong weekday. Hindi na ako nagbibigay sa inyo ng hours, minutes, seconds. Wala kasi akong datang nakuha na hourly rate. Okay? So, saan ginagamit ang hourly rate, ang minutes, seconds, na time series data? Usually sa network siya ginagamit. Sa networking, kapag gusto mo makadetect ng anomaly, halimbawa, cybersecurity expert ka, pinag-aaralan pa rin nila yung time series. Nag-i-spike ba yung signal? Ibig sabihin, may nanghahack. Pero hindi ako expert sa signal analysis. So, hindi yun yung mga dataset na gagamitin natin. Hindi rin ako expert sa economics, pero ito yung madaling kunin. Okay? So, next. So, year. So, pwedeng i-customize mo siya. Major formatter. So, pwedeng ganito. Sabihin mong percentage A, Monday, Tuesday. Para hindi ka nalilito kung anong day yun. So, for example, ang gusto natin is B. Ang B dito ay abbreviated month name. So, January. So, ito ay day.
So 01, 02. Padded, ibig sabihin may 0 sa unahan. Then yung A ko is Monday, Tuesday. Tapos, mag-uumpisa tayo ng anong araw to? Anong araw yan? Thursday. So kung titingnan mo yung customization sa ilalim, ayan siya, January 5, 2017, Thursday. So lahat lang ng Thursday. Thursday yan. Kasi yun yung tinarget natin eh. Lahat lang ng Thursday, pero specific format. Okay? Pwede ding major at saka minor axis. Kung meron kang major locator, meron ka ring minor locator. So ganito, ito bihira tong ipagamit pero sa lab ipapagawa ko sa inyo to. So ganito yung magiging itsura ng graph. Okay? Ito yung major locator, ML, tapos ito yung minor locator, parehas. So MI. So kung gusto mong ganito yung itsura ng graph mo, nandito yung yung month at saka yung year, tapos nandito yung day sa ibabaw. Sir, bakit tinuturuan mo kaming maggaganyan? Hindi ba pwedeng auto-scale na lang? Okay lang naman. Kung gusto mo lang i-display na mas maganda yung graph, define. Okay? Sa totoo lang, hindi ko ginagamit to. Kasi hinahayaan ko na lang yung Matplotlib o kaya yung Pandas na line graph na mag-scale ng data. Kasi pag hindi naman kakasya lahat ng date sa ilalim, usually tinatanggal niya, di ba? May bakante lang. Pero kung gusto niyo lang mas define, so pwede kong gamitin. Okay? So tingnan niyo ulit yung code. So meron lang akong major locator at the same time meron akong minor locator. Baliktad ako. Parang ang naging minor locator pala is ito. Itong nasa ilalim kasi ang sabi mo dito is month. Okay? Tapos yung major locator ko is mag-uumpisa ng Tuesday. So malamang Tuesday itong mga to. Every 7 days . So kung gusto mo lang ganyan. Meron ding concise na formatter. Kung gusto mo, yung mga date naman is 2015, January, February, April, May. Nakamix yung date doon mismo sa text. Pero hindi ko to ginagamit, nakakalito kasi to. Gagamit ka lang ng concise date formatter ng locator. So annotation. So sample, paano ginagawa sir yung ganito? Maglalagay ka ng arrow dun sa ibabaw. Ayan So parang gusto nating mangyari dito. Sa isang tingin, gusto nating ma-identify ano yung pinakamalaking value ng stock price during that time. So pumalo siya ng $68.38. Okay? So kung titingnan mo yung graph, so 68.35. Sa Bitcoin, ang pinakamataas niya, kasi tinatrack ko din siya araw-araw, is $109,000. Equivalent sa 6.4 million pesos. Ngayon, bumaba siya around 5.7 million. Kita nyo, ganun ka-volatile. Sa isang linggo lang during that time, from $109,000, bumaba siya ng $97,000. Ganun ka-volatile ang crypto. Okay? So, sir, paano ginagawa yan? So, medyo mahaba yung code. So, kung titingnan nyo lang to, i-explain ko lang isa-isa, Ano, sir, yung ID max? Nasa ang index, yung pinakamalaking value. Index yung hinahanap ko, Nasa ang index yung max value. Sir, bakit kailangan kunin ko yung index? Kasi ang index ko sa ilalim ay date. Tama ba? Saang date ko ilalagay yung annotation? Okay? Sir, ano yung ibig sabihin ng peak close, df close.max? Anong value yung pinakamataas? Dito ay 68.15. Hindi ko alam kung nasa ang index. Pero siya yung bahalang humanap. Nasaan ba yung 68.15? Ano ba siya? Manghuhula lang ako, Index, ano ba siya? 2018-0105? Kasi yan yung pangalan ng index natin. So, hinahanap lang natin yung index ng maximum value at saka yung maximum value mismo. Okay? Yan. Wait lang. Gagalaw ko ata. Ako ata may kasalanan.
Nag-a-agree siya. Nag-a-agree siya. Okay? So ito, wala namang question dyan. Gumawa lang tayo ng plot, ng closing. Isa-isahin ko lang ano. Nag-set lang tayo ng title. Sir, bakit set title na? Gumagamit ako ng axis. So remember, pag gumagamit ako ng AX, kailangan ko ng merong set underscore. Hindi gagana dito yung plt.title. Kasi inassign ko na siya sa specific axis. So same din, title, y label. So inito yung annotation. Okay? ax.annotate, nasaan yung highest value? Okay? So ang gusto lang natin, yung pick close value ay 2 decimal place. 2 decimal place lang. So kaya nagiging 68.15. 2 decimal place. Okay? Then next, nasaan yung x and y coordinate? Kung ang date mo ay 2018-09-01, yan yung magiging x. Tapos yung peak value ko is 68.15. So hahanapin ko lang yung point kung saan siya nag-peak. Yun lang ibig sabihin ng xy. Sir, ano yung xy test? Xy text. Ito yung arrow natin. So ano yung ibig sabihin? Peak close date minus date of set equals 5 months. So ibig sabihin lang, kung ito yung peak value niya, yung arrow ko is 5 months behind. Yun lang ibig sabihin yan. Hahaba yung arrow mo na 5 months behind. Tapos, ano yung ibig sabihin ng peak close value plus 5? Mas mataas lang ako ng plus 5 in terms ng y-axis. Kaya ganito nagiging itsura ng arrow. Okay? Yun yung ibig sabihin. Kung lalakihan mo yung offset niya, halimbawa is, sabihin ko ng 12 months, malamang yung arrow mo ganito kahaba. Ito yung highest close, nandito na siya. Again, nanguhula lang ako kasi hindi ko ma-demo. Pero yun yung ibig sabihin. Itong line na to, is ito ay 5 months behind. Sabihin, doon maglalagay ng annotation. Okay, so sana nagigets nyo siya. Kahit code lang. So yun lang ibig sabihin, no? Tapos, pinormat lang natin yung ilalim ng ganitong style. Instead na 01, words. January, July, January, July, January, July, January, July. Okay? Yun yung date formatter natin eh. Bakit? So, 5 months. Ano? Hindi ito, I mean, hindi ito. Ito yung ano, hindi ito yung nandito sa ilalim. In terms ng scaling kasi, yun yung inabutan niya na data. Pero itong 5 months na sinasabi ko dito is itong arrow. Kung titingnan nyo from here hanggang dito, kung ipapantay ko siya sa baba, is yan ay 5 months. Ano? Pabalik. Yun yung date offset ko. Teka lang, nawawala. Diba, sa recording naman, makikita nyo siya. Okay? Ito ano lang, pag gusto nyo lang may emphasis, yung graph nyo, so, ganito yung gagawin natin. Sa major exam ba, pinagagawa mo to? Hindi naman. Sa laboratory activities lang. Okay? So, pwede mo siyang i-customize. Kung mapapansin nyo, yung 4th of July ko na broken line is pwede kong i-project. Lahat ng broken line na red, pwede kong sabihin yan ay 4th of July. Ano ba nangyayari tuwing 4th of July? Meron ba? Sa graph, hindi ko masasabi kung ano nangyayari every 4th of July. Okay? Then target mark, ibig sabihin, pwede mong i-highlight yung specific number. Halimbawa, ito ay from 50, halimbawa, from 40 to 60, ito lang yung quota natin. Sa sales kasi ganyan eh. Okay? Sa sales ganyan. Kapag lumalampas ka sa line na to, ibig sabihin good. Kapag mas mababa ka dito sa span na to, ibig sabihin ay good. Okay? Kung titingnan mo yung code, so medyo overkill lang yung code, ano? So, ito ibig sabihin niya, no? So, nag-decide tayo ng ilan yung important dates. I-map out natin lahat ng July 4 for the next 4 years. Ila ibig sabihin yan. Okay? Then, nag-loop lang tayo ng day dun sa important dates. Ibig sabihin, gumawa ka ng 4 na vertical line, na broken line, every 4th of July, based sa laman ng important dates
na index ay 1. Else, wala akong gagawin na line. Ibig sabihin, pag hindi ka 4th of July, huwag kang gumawa ng broken line na rin. Yun ang ibig sabihin yan. Else, wala kang gagawin. Okay? Then, yung AXB's fund, kung titingnan nyo, from 2015 na July 4 to 2016 na July 4, ito siya. Kulay, yellow. Ibig sabihin, kulayan mo from July 4, 2015 to July 4, 2016. Ang tawag dyan is axis vertical span. Ibig sabihin, from here on here, yan ay 1 year. July to July. Pag sinabi mo namang horizontal span, ito yung 45 to 55. Ito yung magenta. Ito siya, oh. Ina-highlight lang natin. Ito, part pa rin to nung elective 1 natin. I think tinuro ko yung X horizontal line. Ibig sabihin, kulay black. Ito siya. Ibig sabihin, ito yung target natin. Ba, magpe-present ako sa board. Ang target nating stock price dapat is maka-reach tayo ng ganitong period. Okay? Parang ibig sabihin yung target natin, yung target mark. Ano, highlighted period, highlighted price range, actual closing price, 4th of July. So, titingnan natin, ano ba nangyayari sa 4th of July? Wala akong makitaan na clear trend. Maaring sa ibang araw meron. Okay? Maaaring ang silipin ko, halimbawa lang, is ano yung nangyayari nung time na to, bakit mataas? Anong nangyayari nung time na to, bakit mataas? Ito, given na to, kasi bago pa lang yung stock. Ano yung nangyayari nung time na to, bakit masyadong bumaba? Napaitan ba sila sa kape natin? Hindi ba sila nasarapan? Okay, kasi Starbucks to eh. At dito sa point in time na to. Ano ba nangyari dyan? May kalaban na tayo nung time na yan. Ano, halimbawa Seattle's Best Coffee. Nagtayo din sila. Pwedeng ganyan. Okay. O kaya, may coffee terminal na. Humihina yung Starbucks natin kasi may coffee terminal. Tsaka Black Apron. So, parang ganyan. Okay? So, yan. So, anong oras na? 11:30 pa lang. Hinga muna tayo. Kahit yung boses ko nauubos eh. Wait lang. Hinga muna ako. 5 minutes. Wait. Dati kasi paspasan eh. Ay, teka, wala akong post. Ba't wala akong post? Yung sa bahay kasi pwedeng i-post eh. Pero diretso pa rin yung recording. Sige, wala akong magagawa. Tuloy na lang natin. Isang bagsak kasi tayo, 2 hours. Okay? So, question muna. Question? Baka may question kayo kung ano pang gamit ng time series. Dahil kailangan sa elective para makagraduate. Okay? So, sige. Next na. Sayang, walang post. Po-post ko sana. Siguro hindi lang updated yung yung screen recorder. Hindi lang siya updated. Anyway, ituloy na natin ang saya. Pag natapos to, kahit di ko makonsume yung 2 hours, ay pwede na. Parang ayoko din ng 2 hours sa susunod. Pangit din naman pag 1 hour. 1.5 yung isa, that's 30 minutes. Sikahan na lang tayo nun. Pero mas gusto ko yung 2 hours. Nasaan na ako? Kung gusto nyo magsulat, pwede. Kung ayaw nyo, okay din lang. Nandito siya lahat. Hanapin nyo na lang. So, next. Next topic. Ayan. So, time series components, tsaka yung tinatawag nila na HP filter. So, tuturuan ko kayo na mag-decide kung yung time series is pataas ang trend o meron ba siyang cyclical pattern. Okay? May cyclical pattern ba siya or meron siyang specific trend. Tapos gagamitin natin dataset mamaya mga board exam ng engineering. Titingnan natin kung tumataas ba yung board exam natin, bumababa, o steady lang. Okay, kasi ginagamit namin to sa engineering para matulungan namin yung estudyante kung anong possible na gawin para mapataas yung board exam. Okay? So, unang time series component. So, meron tayong trends.
Okay? Tatlong klase lang ang trend. Pataas, pababa, stable. Constant. Okay? So, indicates whether the data is increasing, decreasing, or stable lang siya over time. So, unang time series component, meron tayong trends. Example, stock market. Nakitaan mo siya ng long-term upward trend dahil sa economic growth. Pangalawa, sad to say, kung titingnan mo yung temperature ng mundo, from 1960 up to now, talagang hindi siya bumababa. Kahit tingnan nyo, available yung data. Hanggang ngayon, tumataas pa rin yung global temperature natin. Hindi kayo nagtataka, malamig pa ng February. Pero nung kabataan days namin, pagdating mo talaga ng mga Burr months, September, ganito na. Nung kabataan days pa namin, wala pa kayo nun. Nasa kawalan pa kayo nun. Okay. Hindi, sa totoo lang, pag sinabing September nun, talagang ang weather is ganito na. Okay? Baliktad. Pag sinabing June, maulan. Ang June natin, summer pa rin. Okay? Kasi nga, global warming is hindi siya fake news. Kung titingnan niyo sa mga news, tingnan niyo yung rate ng pagkatulaw ng polar ice caps. Yung mga iceberg sa norte at saka sa south, talagang natutunaw sila ng mabilis. Okay? No wonder yung Greenland na dati ay puro snow, nakikitaan mo na ngayon ng vegetation. Okay? Yung Patagonia sa Argentina, ang ganda dati niya kasi may mga glacier. Ngayon, halos wala na. Okay? So, global warming is real. So, pataas ng pataas yung natin. Yung temperature. So, in terms ng e-commerce sales, so, syempre, lahat ng Lazada, Shopee, so, nung TikTok shop, kung gusto nyo, okay? Swerte nyo, nung time namin, pag bibili kami ng kung ano man, talagang physically pupunta kaming Divisoria, Lucena, bibili kami ng shoes, talagang pupuntahan namin physical store, pero ngayon hindi na. So kaya mas magastos din ngayon. Okay, dati kasi may pera ako, pero ang layo ng bibilhan ko, San Pablo City pa, for example. Dati natatandaan ko, pag birthday nung kapatid ko, magja-Jollibee kami, pupunta kaming San Pablo. Kasi yun yung pinakamalapit na Jollibee. During that time, nung elementary days ko. Pero ngayon, yung mga anak ko, nakikita ko parang ordinaryo na lang sa kanila. Yung bunso kong anak, umaayaw na eh. Hindi nga, umaayaw na siya. Sabihin, ay siguradong hindi ka ayaw. Nagsasawa din siya pag laging Jollibee. Siya na mismo yung umaayaw. Okay? Inasal naman ang niya, gusto niya. Okay, next. Pangalawang component, seasonality. Sir, ano yung seasonality? Ito yung mga predictable patterns. Kung titingnan mo ang shopping behavior natin at igagraph mo siya, malamang during Christmas season, tataas. Mataas yung gastusan kapag December. Kasi lahat may pera, lahat nasa mood magbigay. Christmas season eh. So, dapat magbigay. So, meron siyang specific season. Tumataas talaga ang retail kapag December. Ito yung very predictable seasonality. Okay? Pag February, sigurado o February 14, tumataas ang benta ng flowers. Kasi sigurado siya eh. Seasonality. Okay? Fixed interval. Okay? So, kaso, pag seasonality, ang sinasabi lang niya is short-term fluctuation. Halimbawa, every 5 months, every 6 months, tumataas o kaya bumababa. Ibig sabihin, maiksi lang. Okay? Then, halimbawa, seasonality, higher in December kasi Christmas season. In terms ng electricity demand, kapag summer, mas mataas ang bill natin sa kuryente. Kasi gagamit ka ng aircon o kaya electric fan. Okay? Tuwing tourism industry, kung titingnan mo yung Lukban, tuwing May, first week at saka second week ng May, maraming tao sa Lukban kasi pahiyas. Malapit na ulit. Okay? Medyo maraming walang pasok sa May.
14, wala eh. Okay? Then meron tayong tinatawag na cyclical patterns. So ano ibig sabihin yan? Mga irregular fluctuation na hindi mo mape-predict. Kapag seasonal kasi alam mo December tataas ang bentahan. Pero pag sinasabi mong cyclical patterns, hindi mo siya mape-predict kung kailan siya tataas, kailan siya bababa. Sir, how about stock market? Yes, alam kong tataas siya someday, pero hindi ko alam anong year. Hindi ko alam kung anong month. Alam ko babagsak ang stocks at some point, pero anong month, anong year? Yun yung cyclical pattern. Ang kaibahan niya sa seasonality is hindi to predictable. Kaya kung magaling ka mag-analyze ng cyclical pattern, hawak mo mundo eh. Totoo lang, ang dami mong pwedeng malaman. Kaso walang single individual na kaya mag-predict ng cyclical pattern. Ako, si Madam Auring lang, gano'n. Si Rudy Baldwin. Hindi niyo nakilala siguro si Madam Auring. Nung time namin si Madam Auring. Okay? So, seasonality, madali siyang i-predict. Pag sinabi mong cyclical patterns, hindi siya predictable. Okay? Hindi siya magiging predictable. Yan. Cyclical pattern, walang fixed period. Kasi na-influensyahan siya ng halimbawa economic factors, crisis at saka policies ng gobyerno. Ito ay nakikita lagi sa business cycle o kaya decomposition. Okay? So kung titingnan natin in terms ng graph, ganito ang magandang explanation. Okay? Pag sinabi mong trend, itong line na to, ang trend niyan is pataas. Okay? Pag sinabi mong seasonality, alam mo na at some point ay bababa siya. Alam mo at some point, confident ka na siya ay tataas. Ano yung sinasabing cyclical pattern? Kung ito ay stock market, alam ko na tataas yung stock market at some point. Pero hindi ko alam kailan ulit yung kasunod na tataas siya. Maaaring maghintay ako ng 1 dekada, 3 taon, 5 buwan, para tumaas ulit. Pero may idea ako na tataas siya. May idea ako na bumaba siya at some point, pero hindi ko alam kailan yung kasunod. Cyclical pattern. Sa time series, ito yung may pinakamahirap i-predict yung cyclical pattern. Yung seasonality kasi madali eh. Yung trend madali lang. Kasi kita ko dun sa line, at some point, is tumataas siya. So kung mag-i-invest ako, ang trend ko is pataas, ibig sabihin, bibili ako ngayon ng stock. Kung nakikita ko yung trend is pataas. Then, kung may idea ako na every January o kaya February siya bumababa, mas lalong bibili ako during that month. Kung saan mababa pa yung presyo niya. Okay? Pero hindi ko pwedeng ma-predict yung cyclical pattern. Okay? Pag naka-invento kayo ng algorithm na confidently kaya nyong i-predict yung cyclicity, sabihan nyo ako. Magpapayaman tayo. Kaso nga, hindi nga natin kaya eh. So, unang method. So, sir, paano ko malalaman yung cyclicity at saka yung trend? Meron bang mathematical formula dyan? Meron. So, ginawa na siya ni Hodrick at saka ni Prescott. Tinawag nilang HP filter. Okay? So, ginagamit natin to para sa time series, makita natin yung trend at saka yung cyclical component. Sir, nasaan yung seasonality? Ibang method para sa seasonality, ETS decomposition. So, mga ganyan yung pag-aaralan natin. Pero kung gusto mong makita yung trend at saka yung cyclical component, gagamit ako ng HP filter. So, ano ba yung HP filter? Pag sinabi kong TS, yan ay time series. So, kagaya din siya nung moving averages, pero meron tayong smoothing factor na ina-isolate natin, may component na tayo ng trend at saka seasonality. Ibig sabihin, kino-consider na niya yung trend at saka yung seasonality. Sa moving average kasi hindi natin kino-consider. Dito i-consider na natin. Okay? I-decompose natin yung time series na hindi tayo gumagamit pa ng mga advanced model. So, simpleng model pa lang to,
So, ide-demo ko. By the way, ito yung, meron pa ako niyang presentation na isa. So, ito, time series, gagamit tayo ng stats models. Yes, yun yung gagamitin natin library. So, yan yung ibig sabihin. Trends, upward, stable, downward. Seasonality. Snowboarding. Gaano kadami sa US ang nag-snowboarding? Alam mong merong predictable patterns. Tuwing winter, anong sad to say na nakikita nyo dito ang trend? Pababa. Kasi natutunaw nga ang yelo. Sino mag-snowboarding ng manipis ang yelo? Halimbawa, sa Colorado, sa Aspen. Kung makikita nyo, yes, meron tayong predictable patterns. For example, every July, manghuhula lang ako, every July, mataas yung snowboard. Marami nag-i-snowboarding. Pero at some point, kung titingnan nyo, ang general trend niya is pababa na. Natutunaw na kasi yung yelo. Yan yung trend, pababa. Seasonality, for example, every July, dumadami yung nag-i-snowboard. Okay? Ulit lang ito ng explanation ko kanina. Cyclical patterns, gaya niyan. Stock market ng SP 500. Okay, tumaas siya. Pero hindi ko alam kailan ulit yung kasunod. Hindi ko pwedeng i-predict. Halimbawa, tumaas dito ng January. Masasabi ko ba January next year, mataas ulit? No. Pero alam kong tataas siya. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Cyclical patterns. Trends with no set of repetition. Hindi siya obvious. Ayan yung formula ng Hadrick-Prescott. Kung tayo ay BS Mathematics, kailangan nating i-prove. Kaso hindi tayo BS Math. Tayo Engineering. Okay? So, ang kailangan ko lang malaman dun sa code natin is yung lambda, smoothing factor. Lambda. Lambda yung Greek symbol. Hindi lambada na sayo, ha? Lambda, something. Okay? Hindi na natin ipuprove pero yan yung formula. Okay? Meron siyang recommendations, which is kailangan alam nyo to tuwing exam. Kapag ang data mo ay quarterly, ang recommendations niya is 1,600. Sa ibang libro, may nagsasabi na 100 lang. Pero sa klase ko, ang gagamitin natin itong standard na to. Kapag quarterly yung data mo, gagamit tayo ng 1.6. Kapag annual yung data mo, kinuha mo yung data mo per year, gagamit tayo ng 6.25. Okay? Kapag monthly yung data, kapag monthly na siya, gagamit ako ng 129,600. Sir, sino nag-calculate niyan? Hindi. I-research nyo na lang. Hindi tayo history. Pero yan yung recommended value ko. Halimbawa, sa laboratory, nakitaan nyo na quarterly yung data, ibig sabihin gagamit ako ng 1,600. Nakitaan nyo siya ng annual data, 6.25. Nakitaan nyo siya ng monthly data, 129,600. May nagtanong, Sir, how about per day? Hindi magandang gamitin yung Hadrick-Prescott in terms ng daily. Kaya wala akong maire-recommend na value. Remember, ito lang, quarterly, annual, at saka monthly. Okay? So, in terms ng per day, bahala ka. Hindi ko alam kung ano yung value. Pero i-research nyo, may nagre-recommend din, pero hindi ako gagamit ng per day. Okay? So, yan yung Hadrick-Prescott. Ano pa meron? Wala na. Gagamit na tayo ng stats. Tatapusin lang natin dito. So, last na to. So, ang gagamitin natin is stats model library, specifically for time series analysis. Check ko nga kung may internet na ako. Meron. Yay! So, try ko lang i-import. Siguro mabagal lang. Para makita nyo kung anong ginagawa natin.
Okay, yes, meron na. So, ganito yung data natin, ang dami. Pero ang concern lang natin dito, for example, is ito lang. Sino may idea ka ng GDP? Gross Domestic Product. Okay? Hindi ko alam kung anong country to. Nakasulat ba sa taas? So, ang dami kasi nating data eh. So, ito yung ano niya, ito yung explanation niya. Gross Domestic Product. US pala to, US. US yung data. Hindi na natin titingnan yung iba kasi mas concern lang ako dun sa GDP. Okay? So, meron akong ganyang data. So, ipa-plot lang natin. So, kung titingnan natin, very obvious. So, ito yung GDP data. So, kung tatanungin ko kayo, anong trend niya? Pataas. Very obvious eh. Pero meron tayong mga dataset na hindi siya obvious. Kaya kailangan gamitan mo ng HP filter. Dito kasi walang problema. Kasi ang data ko pataas. Obvious yan. So, itatry natin kung madedetect ng HP filter na pataas nga yung trend. Yun yung point ko. Okay? So, i-close ko na lang. So, ginrap natin. Then, gagamit tayo ng, wag nyo nang ano yun yung formula. Gagamit tayo ng HP filter na library. Ito yung TSA, yung ano ibig sabihin? Time, Series, Analysis. Okay? Gagamit tayo ng stats models. Okay? Then, under filter, gagamit ako ng HP.filter. Okay? Anong binibigay ng HP.filter? Kapag ginamit mo siya dun sa isang specific time series, tapos gumamit ako ng lambda value ko is 1,600, bakit? Ang data ko kasi, kung titingnan nyo yung original data natin, is March, June, September, December, quarterly. Okay? Every 3 months, nangongolekta tayo ng data. Oh. March, June, September, December. Okay? Kaya ang gagamitin nating value is 1,600. Sir, anong binabalik niya? Binabalik niya yung trend, binabalik niya yung cycle. Sir, laging GDP cycle, hindi. Depende kayo kung anong gusto niyong variable. Since GDP yung ginagamit natin, dinefine ko na lang siya as GDP cycle, GDP trend. Sir, what if ang ginawa ko is 6.25? Mag-e-error ba siya? Hindi. Halimbawa, nilagyan mo siya ng 6.25. Hindi naman siya mag-e-error. Kaso, yung interpretation mo magkakamali. Okay? So, ibabalik ko lang siya sa 1,600. So, kukunin ko yung data niya ng GDP cycle at saka GDP trend. So, tingnan natin. Oh. Ito yung real GDP trend. Okay? So, execute ko lang muna siya. So, execute ko siya. So, hanapin ko yung GDP trend. Siya na yung nag-calculate. Okay? So, kung gusto nyo makita yung GDP cycle, so, pwede din naman. Halimbawa, ito ay GDP. So, kinukuha niya yung trend at saka yung cycle ng time series. So, yan yung mga specific value. Then, ang gagawin lang natin is pwede nating i-graph. Ano? Gagawa lang ako ng column para dun sa dalawa. Okay? So, sa hulihan, meron akong trend at saka meron akong cycle. Ito ay created based dun sa HP filter. Nagigets? Nagawa lang ako ng dalawang column para ma-graph ko siya side by side. Okay? So, kung isa-save ko to, very obvious kasi to eh. Very obvious to. So, sabi niya, yung trend ng GDP, kung titingnan nyo yung blue line, is pataas. Okay? So, nag-e-expect tayo na from 1960
to 2000 onward, mag-grow yung GDP ng United States. Yun yung trend. Pataas. Sir, how about yung cycle niya? Okay, ito yung trend niya. Oh. Kapag isa-separate mo yung graph, trend lang. So, pwede kong sabihin, isineparate ko lang yung trend line. Ano? So, kung ipepresent ko to sa economist, so, ang GDP ng US is pataas pa rin at some point. Ang trend niya is pataas. How about yung cycle? Halimbawa, ipiprint ko yung cycle. So, anong interpretation na to? Kung titingnan natin. Yung cycle ko yung nandun sa baba. Anong interpretation mo dyan? Ha? So, fairly stable yung GDP. Lumalaki siya pataas. Alam natin ang trend pataas eh. Pero wala akong nakikitang extreme fluctuation except during this time. So, anong nangyari during this time? Nagkameron ang US ng minor recession. Minor lang naman. Ano? Minor. Very minor lang. Very minor lang yung recession. Kailan nagkameron ng ng major depression buong mundo? Yung bumagsak ang stock market. Kung natatandaan niyo yung Great Depression during the 1930s, bumaba ang value ng pera across the world. Okay? Tingnan nga natin, kailan ba yung Great Depression? So, tingnan natin. Kung di ako nagkakamali, kailan yung Great Depression? 1929. Okay? So, tingnan natin yung mga images. Okay? So, meron ditong picture ng binebenta niya yung kotse niya ng $100 na lang. Kasi wala talagang pera. $100 will buy this car, must have cash, lost all in stock market. Nag-collapse kasi stock market. Siguro siya ay mayaman during that time, pero na-wipe out siya sa halagang $100. Hindi ko alam kung magkanong pesos ng 1929. Binebenta na niya yung kotse niya. Ganun katindi yung Great Depression. Okay? Tapos, walang trabaho lahat. So, sana wag lang maulit. Okay? So, ayan yung naging problema nung during that time. Nag-collapse yung stock market. So, 1929. So, naka-experience din naman tayo ng minor depression around, hindi ko alam kung anong year. Tingnan nyo na lang. Kasi bumagsak talaga siya. 2009, something. Just minor depression lang. Okay? Then, kung gusto mo makita yung cycle, sige, last na to. Masyado nang mahaba yung tinatakbo natin. So, ito yung cycle sa baba. So, ang interpretation na to, ang scientific interpretation, so pwede kong sabihin ganito, although yung trend mo is tumataas, yung cyclical pattern, wala kang nakikitang extreme fluctuation. Stable lang siya. At some point, nakitaan natin siya in 2009 due to minor recession. So, yun lang ibig sabihin yan. Walang extreme changes. Okay? So, next. In terms ng cyclical pattern. So, ito yung cycle nung graph. So, i-interpret natin yung cycle. So, ano ibig sabihin ng cycle pag i-interpret mo? Ano daw? Ibig sabihin, di ba may line tayong pataas? Ito yung GDP. Ito yung cyclical pattern na nakikita yung plot lang sa ilalim. I-zoom in lang natin. Kasi kung titingnan mo yung values niya, itong nakikita nyo dito, is ito yun. Okay? I-zoom in lang natin. Kung i-zoom in mo siya, anong nakikita mo? So, in terms ng 2009, talagang merong recession. Pero, kung titingnan mo around 100, ito yung 0. Okay?
Masasabi mo ba na stable pa rin? Masasabi mo ba? Kung ganito? Masasabi mo ba? Okay? So, kaya nga mahirap yung cycle. Kung isusum mo siya, ang interpretation mo kasi malaki yung effect eh. Pero kung ibabangga mo siya dun sa real na dataset mo, wala kang kakikitaan masyado. Ano? So, anong payo ko sa inyo? Huwag mong titingnan yung cyclical pattern na wala yung mismong data. Kasi kakikitaan mo, bumababa pala sir. No, hindi. Kasi kung ibabangga mo siya dun sa original data, walang masyadong fluctuation. Pero kung isusum mo siya, nakikitaan mo siyang meron. Pero sa totoo, wala talaga. Okay? So, ang moral lesson, huwag tumingin sa cyclical alone. Recommended, isama mo yung data niya para makita mo yung actual na mangyayari. Okay? Ibabangga mo mismo yung real-time na data. So, ito, practical example, ginamitan natin. So, para mas maintindihan nyo lang, itatago ko muna itong graph na to. Kasi pina-analyze sa amin ng SLSU. Ano ba nangyayari sa board exam nyo? Nung time na din ako. Okay? So, ganito. Hindi ko na i-explain paano ginrap pa nun. Ito na may line graph lang. Gumamit ulit tayo ng PLT. Sir, ba't gumamit ka ng PLT? Gusto kong i-customize yung graph. Gusto ko may mga broken line, may mga marker. So, i-analyze natin yung board exam ng civil engineering. Okay? So, kung titingnan natin yung kulay blue, yan yung SLSU passing. 2 beses nagko-conduct ng board exam. Ano? Basta 2 beses. Hindi consistent. Pero 2 beses siya yearly. Yung nung May 2016, ang passing ng SLSU is 30% lang. Pero ang national passing is around 38%. Ibig sabihin, under tayo. Pinapaintindi ko lang ano. Nung November, ang passing ng, ito ay first time takers lang ano, ang passing ng civil engineering ng 2016 is around 60%. Ang national passing is around 45%. So, ibig sabihin, okay tayo dyan. Okay? Pagdating ulit ng April, below tayo. Nakikita nyo yung pattern? Every first quarter, sabihin natin first quarter, kahit dadalwa lang, every first quarter, bumababa yung nag-e-exam. Hindi, yung nag-e-exam na yung rate. So, anong possible explanation dito? Sa palagay nyo, based sa data. Hindi, wala pang idea kami natin. De, ganito, based sa research namin, ang nag-e-exam at the end of the year is mga fresh graduate. Fresh pa sa kanila yung knowledge. Galing sila sa review center talaga. Kagagraduate lang nila dito, then dumiretso sa review center, fresh pa sa kanila yung knowledge. Okay? Then, yung mga May 2016, ito yung mga nagtrabaho muna bago mag-board exam. Hindi, ibig ko sabihin, distracted na sila. Nagtrabaho na sila eh. Ibig sabihin, hindi na nila priority yung exam during that time. Nagtrabaho muna sila bago sila mag-exam. Okay? Kaya ang payo namin sa mga estudyante namin ng engineering, talagang mag-effort ka na mag-exam kaagad. Ano, nung nakita nila tong graph na to, hindi pa rin sumusunod yung iba. Ano, pero kung kakikitaan mo yung trend, may idea ka na eh. Lagi tayong above tuwing first quarter. Except for this, oh. May 2019. Ang baba lang. Bakit walang May 2019? Pandemic. Walang exam. Kayo naman. Hindi na nila itinuloy. Okay? Yung parte dito. Ewan ko, basta walang, or wala talagang passer. Hindi ko lang alam. I think hindi pa to pandemic. May pa eh. O siguro wala talagang pumasa. Okay? So hindi to pandemic. Actually, hindi to pandemic.
Okay? Kasi kung titingnan niyo yung graph, may lockdown tayo na 2020, yun yung pandemic. Okay? Ang question ko dito, using HP filter, ano yung trend ng dalawang line? Masasabi mo ba yung blue line pataas? Masasabi mo ba yung green line pababa? Kapag ganito na yung dataset mo, mahirap na siyang sabihin kung tumataas siya o bumababa. Nagigets ba? So, gagamit ka ngayon ng decomposition using HP filter. So, gagamit ako ng HP filter. Ito siya. Ito yung HP filter, oh. Sir, bakit 1,600? Ito yung may pinakamalapit. Hindi ko pa sasabing yearly kasi 2 beses. So, kung may pinakamalapit niyang value is 1,600. Gets? So, 1,600 yung gagamitin natin. So, cycle ng SLSU passing. Ito yung SLSU passing. Ito yung national. Nakalist lang, hindi na siya naka-data frame. Both 1,600. Then, igagraph mo ulit siya. Ito yung trend ng national. Ito yung trend ng SLSU. Okay? Para malaman natin ano yung actual na nangyayari. So, isi-save ko na to. So, meron na tayong trend. Trend lang yung mineasure natin. So, ang trend ng SLSU in terms ng civil engineering, pataas. So, good. Pero yung national passing, pababa. Which is good. Bakit? Kasi gusto nating taasan yung national passing. Kasi pag hindi mo tinaasan yan, i-call out ka ng BPAA. Sabihin, din maaliw. Nung time ko, So, bakit ganyan yung nangyayari? Ang hirap mag-explain. Okay? Yan ay para sa civil engineering. So, tingnan natin iba. Save ko na to. Ito'y during that time, maaaring nagbago na yung interpretation kasi hanggang 20 lang to eh. Electrical. Ang trend ng national passing ng SLSU is yung yellow. Ang trend ng national pala is pataas. Ibig sabihin tumataas. Wherein yung trend natin ng board exam is pababa. Not good. Hindi siya maganda. Ibig sabihin tumataas yung national passing, yung ibang university. Pero yung trend ng SLSU natin is pababa na. Not good. During that time, hindi ko sinasabing hanggang ngayon. Okay? So next. ECE. Isa sa may pinakamahirap na board exam. Hindi, sa totoo lang. Hindi ko masisisi ang ECE. Isa sa pinakamahirap na board exam. Kasama ng CPA. Okay? Ang trend ng SLSU is napaka-steep. Sobrang pababa na. While yung national trend is pataas ng kaunti. Okay? So, no wonder, nung ako ang dean, ang mag-a-apply lang ng ECE is 20 to 30 students sa admission exam. First, ito yung first choice na ECE, Ito yung first choice. Kahit ngayong 2024, ganito yung kakikitaan mo. Di ba pag naglalabas ng admission, sasabihin, ilan lang yung ECE, 20 to 30 lang. Wherein yung civil, puno na 100. Yung CPE, puno na rin 100. Ang natitira lang dito, IE, at saka ECE. Kaya no wonder, yung mga hindi pumasa ng CE, CPE, EE, at saka nung ME, is pumupunta lahat sa ECE. Ay, grabe. Yes, mahirap. Hindi, lang kasi. Sobrang hirap kasi talaga ng board exam. Pero, sa sobrang hirap niya, pag pumasa ka naman, ang daming job opportunity nakaabang sa'yo. Okay? Lahat ng alumni na ECE, na license, ang gaganda ng trabaho kasi kakaunti ang supply. Pero ang demand, malaki. Sir, how about CPE? Magaganda rin naman ang work nila. Okay? Kasi ang CPE kasi ang dami nating pwedeng pasukan. Network, programming, data science, name it, we have it. Okay? So, ganun. So, kung nakikita niyo yung line na ganyan, although sad yung reality, pero ganun talaga. Okay? Niloloko nga namin yung ECE. Electronics Engineering, major in Civil Engineering. Kasi ang first choice civil. Okay? Kaya wag niyong sisisihin yung mga ECE na
kung bakit kakaunti yung nag-a-apply sa kanila. Kasi sobrang hirap talaga ng board exam. Natatakot na agad yung estudyante. Okay? So, sino ditong pinangarap maging electronics engineer? Okay lang naman kasi malaki ang demand. Pero kakaunti yung supply. Next. So, ME. Hindi kasi ako makutingting kaya hindi ako mahilig sa electronics. So, during that time, talagang pababa na din. Pero ito at least sumusunod sa national trend. Pababa yung national trend, pababa din tayo. yan yung ibig sabihin ng detrending ng HP filter. Okay? So, balik tayo sa, So, try nyo kung may time kayo, tingnan nyo yung trend line ng Bitcoin. Yes. So, kung gusto nyo mag-invest sa Bitcoin, available yung data nila, nada-download, pero ito. Nada-download yan. Okay, so tingnan natin. Gusto ko makita nyo kung ano magiging trend niya. Actually, ito na yung trend niya eh. So, tingnan natin sa CoinGecko. Medyo mabagal ang internet. Pero nakita ko na yung trend line niya kanina ito. I-zoom ko para makita nyo. So, ito yung Bitcoin. Ayan. I-download nyo yung data niya, halimbawa for the last 7 days. Okay? So, ibig sabihin, hindi, yung market cap, ibig sabihin ganyang kalaki yung value. Pero ang price niya, hindi ko alam, wala akong data eh. Try nyo lang. Try nyo kung ano yung trend niya. Pero ang ida-download yung dataset is yung yung max. Okay? Yung maximum. Ito kasi in 24 hours lang eh. So pag sinabi mong max, pwedeng gamitin mong model is i-resample mo siya ng quarterly, i-resample mo siya ng monthly, pero hindi ito kakayanin ng daily. Yung dataset mo, hindi kakayanin. I-resample mo siya. So kung titingnan mo yung graph nung Bitcoin, maximum value, so sabi ko nga, yung price niya ng 2013 is around, sabihin ko ng 5,000 pesos isa. Then, up to now, siya ay 98,274. Roughly, 5,700,000. Okay? Sir, pwede bang bumili ng Bitcoin na fraction lang? Halimbawa, 0.0002. Yes. Pwede kang bumili ng Bitcoin na 50 pesos lang. Pero maliit ang return, 50 pesos lang. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Ang ginagawa ng iba ganito. Tagal na rin ako nagki-crypto. Wala nung nag-trending. Ang ginagawa ng iba ganito. Para yumaman. Halimbawa, itong Telcoin. Sa ngayon kasi ang liit lang ng presyo niya. Sabihin mong, lang siya, 7 pesos, 10 pesos, something. Tapos, intayin mo siya for the next 10 years kung ano yung magiging value niya. Halimbawa, bumili ako nito ng 500 units ng Telcoin at 50 pesos. 50 pesos ka siya binili. Tapos, 10 years, meron akong 500. Ang price niya halimbawa na is 100k isa. I-times mo sa 50. So, paldo ka na nun during that time. Pwede ka na mag-retire. Pero, walang kasiguraduhan na yung Telcoin is lalaki. Pero, ang history ng Bitcoin, nag-umpisa siya ng 5,000 pesos isa. $135 at least. Okay? Kung bumili ka ng isa nun, kahit isa lang. Kung dalawa pa, what if 1,000 Bitcoin yung binili mo? I-times mo siya ng 5 million. Kano yun? 500 million? 50 million, something or more? Tinatawag na kasi sa generational wealth. Pag sinabing meron ka ng generational wealth, kahit hindi na masyado magtrabaho yung
yung mga apo mo, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kuko, apo sa... Kahit isama mo pa siya. Ano? Kasi paano mo ubusin yung $500 million? Paano mo siya ubusin? Ako, kahit humiga na lang ako hanggang mamatay ako, hindi siguro ako mamamatay. Nang basta-basta. Okay? So, yun na ibig sabihin. Okay? Kaso, ang sabi ko nga, napaka-volatile niya. Hindi mo alam ang takbo niya. Malakas siya ngayon, 5 hours from now, mahina na. So, yung ibig sabihin ng cryptocurrency. So, dyan ginagamit yung HP filter. So, sa laboratory, bibigyan ko kayo ng time series, i-interpret nyo kung yung trend is pataas, stable, o pababa. Kung ang cycle niya is may fluctuation, wala o meron. Ganun lang. Okay? So, dyan ginagamit yung time series model. Okay, so stop ko na.